Sa bilateral meeting ni Ferdinand Marcos Jr. at Vladimir Putin sa Kazan, Russia noong 17 ng Hunyo, 2026, personal na inihain ni Pangulong Marcos ang kaso ng 24 na Pilipino. Hiniling niya kay Putin na siyasatin ang kanilang kalagayan at alamin kung bakit matagal silang nakadetin. Matapos ang pag-uusap, iniutos ni Putin sa mga awtoridad ng Russia na repasuhin ang kaso. Napag-alamang wala silang formal na kaso o criminal charges kaya pinahintulutan ang kanilang pagpapalaya at deportation pabalik sa Pilipinas. Tayo'y bumangon, sa bawat luha may pag-asang tangan, mga pangarap ng minsan. Nandito kami ngayon sa airport at sinalubong namin together with DMW, tsaka OWA and the other officials. 24 na mga kasamahan natin na na-detain sa Russia ng 9 months. Kaya sila napalabas na bigla-bigla. Ito yung request ng Pangulong Marcos na nagpunta siya, nandun siya sa Kazan, which is south of the Russian Federation. Lahat sila babae. I think 2 lalaki lang sa 24. What happened now, yung pagpapalabas sa 24 na mga kababayan natin, this is I think the first time na the next day, nung ni-request ng Pangulo, the next day lumabas, pinalabas sila. I think this is also a testimonial of the kind of relations that we have started and probably evolving and developing. Tayo ay nagsasagawa na ng mga implementasyon ng pagtulong sa kanila pagbalik. Kaya't sa ganang amin sa DMW OWA, si Admin PY Kauna na nagbigay na ng direktiba sa kanyang 2 deputies na nandito ngayon na i-accommodate sila sa hotel facility, sa hotel and transport pauwi sa kanilang probinsya kasi yung iba sa kanila ay kinakailangan lumipad pauwi Mindanao, Visayas o sa mga bahagi ng Luzon. So, libreng plane ticket. And then, pinag-utos din ng Pangulo na bigyan ng pantawid na tulong pinansyal. So, merong binigay sa kanila. And but ang isang direktiba rin ng Pangulo ay tulungan sila sa pangkalahatan. So, merong employment or livelihood assistance na pwedeng ibigay sa kanila. Ilalaan yan for the next few days. At yung TESDA training, kung pinakailangan magsanay sila sa TESDA. May ilang lumapit sa akin na may isa may special child at yung isa yung dalawa ay may malubhang sakit ng kanilang magulang. So, lalapit din natin sa DOH at sa Office of the President kung ano ang kabuang lunas na may bibigay. But of course, may financial assistance din mula sa DMW OWA. Pinag-utos ito ng Pangulo na bigyan sila kahit papano na pantawid na halaga ng pera sa kanilang pagbabalik. Salamat po kami kay President Bongbong Marcos dahil nasali po yung discussion ng pag-amin ng mga 24 na OFW na nakakomento sa Yakuts. At sa tagal po na padalangin namin na makauwi po kami, nung nalaman po namin na dumating si President Bongbong Marcos sa Kazan, sabi ko po doon sa room talaga namin, Lord, ihulog mo na po ang miracle ngayong nandito po yung presidente namin sa Russia. Ginaumagahan talaga po, talagang nandyan na yung balita na sabi, pack all your things and you go home. Sabi ko ng mga security doon sa detention. Ba't ako wala pa dyan? Ano to pangalan? Grabe po ang saya namin. Overjoy po kami lahat. Nagsisigawan, nagiiyakan. Sa tuwa po na natugunan na po yung matagal po panalangin ng lahat na makauwi na po kami. Address? Makasama namin ang aming mga pamilya. Papasalamat po kami unang-una po kay sa Lord po, and then po kay President Marcos po. Sir Bongbong Marcos, maraming salamat po dahil yung pagpunta niyo po sa Russia, yung po yung naging sagot ng pag-uwi po namin dito sa Pilipinas. Thank you po, BBM, thank you so much.
sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Asian-Russia Commemorative Summit. Muling pinatunayan ng Pilipinas ang mahalagang papel nito sa pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng Asian at Russia. Balikan natin ang mahahalagang kaganapan sa makasaysayang biyahe na ito nakasabay ng 50th anniversary ng pagkakatatag ng diplomatic relations ng Pilipinas at Russia at 35th anniversary ng dialogue relations ng Asian at Russia. Matapos ang mahabang biyahe mula Maynila, Kazan, dumating si Pangulong Marcos Jr. sa Russian Federation upang katawanin ang Pilipinas ASEAN-Russia Commemorative Summit bilang chair ng Asian. Ngayong taon, isa sa mga pinakaabangang kaganapan ng biyaheng ito ang bilateral meeting nina Pangulong Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Tinalakay ng dalawang leader ang mga paraan upang higit pang mapalakas ang ugnayan ng Pilipinas at Russia sa mga larangan ng kalakalan, pamumuhunan, enerhiya, agrikultura at people-to-people exchanges sa opening plenary ng Asian-Russia Commemorative Summit na kasama ni Pangulong Marcos Jr. Si President Putin bilang co-chair ng pagpupulong. Nagbigay ang Pangulo ng kanyang opening remarks kung saan binigyang diin ang kahalagahan ng mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng Asian at Russia para sa kapayapaan, seguridad at pag-unlad ng rehiyon. Dumalo din si Pangulong Marcos Jr. sa isang business lunch kasama si President Putin at ang mga pinuno ng Asian na area pagkakataon upang talakayin ang mga priority at mga paraan upang higit pang mapalakas ang kooperasyon sa pagitan ng Asian at Russia. Sinundan ito ng isang joint press approach ng Pangulo at ng Russian leader na nagsilbing pagkakataon upang ibalita ang mga mahahalagang na pagkasunduan at mga susunod na hakbang para sa mas matatag na pakikipagtulungan sa pagitan ng Asian at Russia. Sa pagdiriwang ng 50 taong pagkakaibigan ng Pilipinas, Russia at 35 taong bayan sa pagitan ng Asian at Russia, naging mahalagang plataporma ang summit na ito para palalimin ang pagkakaunawaan at kooperasyon sa pagitan ng mga mula sa diplomasya, kalakalan, seguridad at pagpapaunlad ng ekonomiya. Ang paglahok ni Pangulong Marcos Jr. sa Asian-Russia Commemorative Summit ay patunay ng aktibong papel ng Pilipinas sa paghubog ng mas matatag, mas mapayapa at mas maunlad na rehiyon para sa susunod na mga henerasyon. Tayo'y bumangon, sa bawat luha may pag-asang tangan. Mga pangarap na minsang iniwan, ngayon'y binubuo ng ating bayan. Kapit-pisik tayo'y magtatagumpay sa hirap at ginhawa, sama-sama't sabay. Huwag bibitaw, huwag susuko sa bagong bukas na ating itatayo. Bagong araw, bagong pag-asa, bagong Pilipinas na magkaisa. Tangan ng tapang, pusong may dangat, tayo'y muling babangon, di magpapaalipin kailanman. Sa bawat sukat tayo'y maghihilom, sa bawat pagkadapa muling aahon. Bawat pinit, bawat kamay, iisa. Hawak ang pangarap ng ating bansa. Kapit-pisik tayo'y magtatagumpay sa hirap at ginhawa, sama-sama't sabay. Huwag bibitaw, huwag susuko sa bagong bukas na ating itatayo. Bagong araw, bagong pag-asa, bagong Pilipinas na magkaisa. Tangan ng tapang, pusong may dangat, tayo'y muling babangon, di magpapaalipin kailanman. Nandito kami ngayon sa airport at sinalubong namin together with DMW, saka OWA and the other officials, 24 na mga kasamahan natin na na-detain sa Russia ng 9 months. Kaya sila napalabas na bigla-bigla. Ito yung request ng Pangulong Marcos na nagpunta siya
Nandun siya sa Kazan, which is south of the Russian Federation. Lahat sila babae. I think dalawang lalaki lang sa 24. What happened now, yung pagpapalabas sa 24 na mga kababayan natin, this is I think the first time na the next day, nung ni-request ng Pangulo, the next day lumabas, pinalabas sila. I think this is also a testimonial of the kind of relation that we have started and probably evolving and developing. Tayo ay nagsasagawa na ng mga implementasyon ng pagtulong sa kanila, pagbalik. Kaya't sa ganang amin sa DMW OWA, si Admin PY Kauna na nagbigay na ng direktiba sa kanyang 2 deputies na nandito ngayon na i-accommodate sila sa hotel facility, sa hotel and transport pauwi sa kanilang probinsya. Kasi yung iba sa kanila ay kinakailangan lumipad pauwi na Mindanao, Visayas o sa mga bahagi ng Luzon. So, libreng plane ticket. And then, pinag-utos din ng Pangulo na bigyan ng pantawid na tulong pinansyal. So, merong binigay sa kanila. But ang isang direktiba rin ng Pangulo ay tulungan sila sa pangkalahatan. So, merong employment or livelihood assistance na pwedeng ibigay sa kanila. Ilalaan yan for the next few days. At yung TESDA training, kung pinakailangan magsanay sila sa TESDA. May ilang lumapit sa akin na may isa may special child at yung isa yung dalawa ay may malubhang sakit ng kanilang magulang. So, lalapitin natin sa DOH at sa Office of the President kung ano ang kabuang lunas na may bibigay. But of course, may financial assistance din mula sa DMW OWA. Pinag-utos ito ng Pangulo na bigyan sila kahit papano na pantawid na halaga ng pera sa kanilang pagbabalik. Salamat po kami kay President Bongbong Marcos dahil nasali po yung discussion ng pagkami ng mga 24 na OFW na nakakomento sa Yakuts. At sa tagal po na padalangin namin na makauwi po kami, nung nalaman po namin na dumating si President Bongbong Marcos sa Kasan, sabi ko po doon sa room talaga namin, Lord, ihulog mo na po ang miracle ngayong nandito po yung presidente namin sa Russia. Ginaumagahan talaga po, talagang nandyan na yung balita na sabi, pack all your things and you go home. Sabi ko ng mga security doon sa detention. Ba't ako wala pa doon? Ano to pangalan? Grabe po ang saya namin. Overjoy po kami lahat. Nagsisigawan, nagiiyakan. Sa tuwa po na natugunan na po yung matagal po panalangin ng lahat na makauwi na po kami. Address? Makasama namin ang aming mga pamilya. Papasalamat po kami unang-una po sa Lord po, and then po kay President Marcos po. Sir Bongbong Marcos, maraming salamat po dahil yung pagpunta niyo po sa Russia, yung po yung naging sagot ng pag-uwi po namin dito sa Pilipinas. Thank you po, BBM. Thank you so much.